naman guys, maglo-load combination naman tayo. So explain ko lang kung paano nakuha yung mga input natin sa STAAD mamaya. So sa NSCP equation 203-19, which is the seismic load combination, is 1.2D plus F1L plus 1.0 EM. By the way, yung EM is the estimated maximum earthquake force that can be developed in the structure. Sa equation 203-20 naman, 0.9D plus minus 1.0 M. Tas based din dun sa NSCP equation 208.6.1, replace EM with E, which is E equals to rho EH plus EV, which is makikita rin natin dun sa equation 208-18, which is the earthquake loads. Yung rho natin dyan is the reliability redundancy factor. Yung EH naman, yan yung earthquake load due to the base shear V. Remember that base shear V is based on seismic mass. Yung V naman is the load effect resulting from the vertical component of the earthquake. Yung rho, yung computation doon is very rigorous. So in section 1630.1.1 requires that special moment persisting frames have redundancy such that the calculated value of rho does not exceed 1.25. Ito yung nakalagay doon. Kapag yung rho naman is 1, it means na it is for regular moment resisting frame. Pag sinabing regular moment resisting frame, yan yung beams and columns lang, walang braces. Wherein orthogonal effects are also considered. Orthogonal effects, kapag yung earthquake is 100%, i-consider mo rin yung earthquake na traverse na 30%. So, yung rho natin, gawin nating 1, yung EV is 0.05 CAID, which is equals to 0.2508D. Yung CA naman is equals to 0.05, 0.5016, which is galing dito yan sa may 0.44 NA. Yung NA natin is the near source factor. Yun. So kapag na-compute mo na yan, so yung E natin is equals to 1.0, ito yung rho natin kasi yung ito galing dito yan sa may 1, yung rho 1. EH plus 0.25, which is ito. Yan, D. Yung D natin is dead. So ngayon naman, let's go to basic load combinations. There are 7 pero yung iba hindi na natin magagamit. Bali yung ito lang yung kukunin natin, 1.4D in equation 203-1, pati ito. Yan, mababasa naman natin dyan. Kasi yung iba, yung ibang combination, neglect na natin yung wind. Punta tayo dito sa may 203-5. Nakalagay dito, not applicable. 203-19 exceeds this. So, yung equation natin sa 203-19 is ito. Ito. Itong banda. So, kapag ni-replace na natin yung EM na E, magiging ganito. So, magiging positive or negative yan kasi yung earthquake natin, minsan pumapalo sa right and then sa left. So, kapag in-add natin yan, 1.2 plus 0.025D, magiging 1.45. Kaya, yan na yung final niya, 1.45D plus 0.05L. So, yung ito naging 0.05L kasi yung F1 natin magiging 1 lang siya kapag yung line load ay mas mataas sa 4.8. So, sa atin is mas mababa kaya may reduction factor na tayo na 0.5. Okay? So, dito naman sa baba, magiging 0.95 yan kasi 1.2 minus 0.25. Kaya magiging 0.95D. So, ito na yon. Ito.
note that include orthogonality effects, which is yung 30% of E normal to the direction of the earthquake. Pag sinabing normal, ano siya, perpendicular. So, since we are using response spectrum, replace E with RS. So, ito na yon. So, ito, 1.45 galing dito. 0.5 L galing din dito. Tapos yung E, pinalitan lang natin ng RS. Okay? Plus, i-consider natin yung 30% na RS na ortho. Okay? So, since we are using response spectrum, dalawa ulit yung earthquake, yung regular, saka yung ortho. So, dito, focus tayo dito sa may one. Yan. 1.45 plus. So, kapag positive yung 1, positive yung Rx, i-consider natin yung positive na ortho, which is yung 30%. Ito. So, kapag magiging dalawa yan, kasi i-consider mo rin yung negative nun. So, kapag negative yung, ito, dapat negative yan. Ito banda. So, kapag negative naman yung RSX, i-consider mo yung positive negative na ortho. So, bali 4. Tas yung kapag ito sa Z naman 4 din. So, meron tayong sa 203-19 meron tayong lahat na 16. 8 dito sa 1.45D tas 8 ulit dito sa may 0.95. Ngayon naman punta tayo sa equation 203-20. So, yon, yung equation 203-20 is ito yon, 0.09D plus minus 1.0 EM. So, yung EM, papalitan ulit natin ng E, which is yung rho, times EH plus EV. So, magiging ganito na siya. 0.09D plus 1.00 EH plus 0.25D, which is 0.9D plus 0.25D is equal to 1.15 plus yung 1 na EH. Tapos dito naman, 0.9D minus 0.25D is equal to 0.65. Tapos ima-minus natin ito. So, 1 times negative. So, magiging negative. Negative 1. So, kaya minus dyan. And take note na, i-consider ulit natin yung ortho niya, which is yung 30% of E normal to the direction of the earthquake. Pag sinabi ulit nating normal, perpendicular siya. Okay? So, ganun ulit. Ito, pag positive yung yung RSX, i-consider natin yung both positive and negative ng ortho, yung ortho, which is yung 30%. Ganun din, kaya yung mabubuo nating load combination dito is 16 ulit. So, 8 dito sa 1.15 and 8 ulit dito sa may 0.65. Next. So, ito na yon. So, may i-recall lang natin yung ito, yung sa series number 100, ito yung 1.4D is galing dito sa may equation 203-1, which is nandito, ito. Tapos yung naman, yung ito, yung 1.2 plus 1.2D plus 1.6L is galing dito sa equation 203-2, which is nandito rin siya. Yan. Tapos ito na yung mga nabuong load combination, yung galing sa 203-19 and galing sa 203-20. Ngayon naman, punta tayo sa may load combination for foundations. Same as for beams, columns, and shear walls, but using EX and EJ. Yung EX at saka yung EJ galing sa static base shear. Pero yung ginamit natin is dynamic base shear using yung response spectrum. Mapapansin dito sa load combination na walang negative. So, ibig sabihin nito, yung EX1 at EX2 is both positive kasi sa realidad is positive naman talaga yon. So, dito naman tayo sa series ng 300.
Itong 301 at 302 ito yung walang seismic. Sa series 400 naman, dito na yun, yung mga yun, hanggang dito. Dito papasok yung static earthquake. Dito naman sa series 200, dito naman papasok yung dynamic or yung ginamitan natin ng response spectrum. So, yung kung paano nakuha tong 1.45, isa rin lang yung parang kanina yung galing dito, yung pinalitan natin yung EM ng E, which is ito, yung E. Okay. Itong mga load combination na ito is input natin sa STAAD. So, ayun guys, tapos na nating explain yung mga load combinations na gagamitin natin dito sa STAAD. So, sasalpak na natin yan ngayon dito sa STAAD. Punta tayo sa Utilities, Command File. Mag-input tayo ngayon dito sa dulo ng load combination na last na ginawa natin. Mag-enter tayo dyan, or space. So, meron akong kopya na dito. Nakopy na lang natin. So, ang load comp natin is 101 na. Tapos 102, tapos 201. So, gawin natin yung load combination 101, which is 1.4D. Dito. Mas mabilis kasi dito gawin. Same lang yung sa ginagawa natin sa ibang gagaya sa trust. So, load comp 101 is 1.4D. So, enter tayo dyan. Ang dead load natin is pang dalawa, dead load 1 at dead load 2. So, 1.4 silang dalawa. Yung dead load 1 natin is number 5, load case number 5, and 6 yung dead load 2. So, 5, tapos space, 1.4, then 6, 1.4. Yan. Tapos yung next naman is load comp 102, which is yung 1.2D plus 0.2D plus 1.6L. Ganun ulit. Yung D natin ay so 5, 1.2, 6, 1.2, and yung live load naman natin is 7 na. So 7, 1.6. Next naman is yung load comp 201 na, which is ito. Pwede natin copy yan. Copy. Then paste. Alisin natin yung isa, 201. Yan. So, yung dead load ulit natin, 5, 1.47, 6, 1.47, then 7, yung live load, 0.5, then RSX and yan, RSX, 8 at 9 yun. X yung 8, 9 yung Z. Edit natin. 8 is 1, then 9 is 0.3. So, gagawin na natin lahat yan. Itong lahat na to. Input natin lahat yan dito. Pero, hindi ko na ipapakita kasi matagal. So, ayun guys. Nilagay na natin tong mga load combinations. Ito, naglagay na rin ako ng mga remarks. Itong load combination na ito, space yan sa 203-1. Ito naman sa 203-2. Same din dun. Ito, 201 hanggang 216 ay 23-19. Then dito naman sa load combination 217 hanggang 232, which is 203-20. And same thing din ginawa ko dun sa load combinations for foundation design. Yung kanina is for design of beams, columns, and shear walls. Then yun due to RSX, RSV. Ito naman due to EX1 and
easy, yan, EX and easy. Then dito naman yung service load combinations natin from 501 to 608. So, tapos na natin lagay mga combinations. Then, save natin yan. Then, close. Next naman, after natin maglagay mga load combinations, gawa tayo ng load envelopes. Dito sa loading, click natin tong load envelopes, add. Then, yung envelope 1000. Then, yung type niya is strength. Yan. In combinations, select natin 101 to 232, which is yung kanina, yung sa may beams, columns, and shear walls. So, select natin yon hanggang 232. Ayan. Itong single arrow, yan, 101 to 232. Then, add natin. Next naman is, gawin natin itong 2,000. Doon pa rin, strength na naman. Yan. Para sa foundations naman. Foundation design. Then, select natin is 203 to 432. So, na yun. Yan. Then, lipat natin doon. Ay, select natin. Select na siya. Lilipat siya dito. Add ulit natin. Next naman is 3,000. Yung sa service load. Ito naman is serviceability. Yan. Then, punta tayo sa dulo. From 501 to 608. Yan. Add lang natin. Then, close. Then, save your work.